Hi mga katatu, si Christopher Benito nga pala ito. Welcome back sa channel ko. Kung bago ka sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit yung bell button para ma-notify ka sa mga susunod na videos ko. So mga katatu, ang topic nga pala natin ngayon ay ano-ano ang mga paraan para mapasagot mo ang iyong nililigawan. So umpisa natin mga katatu ha. Paano ba ang tamang panliligaw sa mga babae? Paano nga ba manligaw? Yan ang mga katanungan sa mga lalaki na problema sa nililigawan nila. At makaranas na magkaroon ng kayakap, ka-holding hands, tagagawa ng assignment, at may pagyayabang sa tropa, may mga maiitim na balak sa babae. Oops! Hindi ka magtatagumpay kung ganyan ang motivation mo. May karma kapag ganyan ang inisip mo sa mga kababaihan. Girlfriend, shota, bebe, mahal, honey, loves, cupcakes, sugar, etc. Tatapatin na kita. Katatu, kung ang habol mo lang sa kanila ay libog o sex sa mga babae, aba, magsarili ka na lang. Dahil hindi ginawa ang babae para maging parausan mo. Dahil ang mga babae ay iniingatan, nirerespeto, inaalagaan, at iniintindi. At ang pinaka-importante, minamahal. Katulad ng pagmamahal mo sa mama mo o sa mga kapatid mong babae. Pero kung ang balak mo ay maganda at nasa tama ka namang lugar, sa oras o panahon, ang babae na para sa'yo ay kusang ibibigay ni Lord. Katatu, huwag kang magmadali, relax lang. Kaya nga tayo naliligaw para malaman natin kung para sa atin ba o komportable ba siyang kasama sa tingin mo magpapaligaya sa'yo at hindi magbibigay ng sakit ng ulo. Alam ko, naghahangad ng iba sa atin ng maganda, sexy, cute, mayaman at mabait. Pero napaka-imposible niyan na makuha mo sa isang babae. Pero syempre, idepende mo rin sa itsura at kung anong personality mo bago ka maging juicy. So mga katatu, ito na yung mga gusto ng mga babae para malaki chance mo na sagutin ka niya. Number 1, yung matalino o maraming alam. Natutulungan mo siya sa mga problema niya, kung paano niya masusolusyonan. At nagbibigay ka ng konkretong solusyon at maayos na opinyon. Kahit hindi ka gwapo, basta magmukha kang smart at madiskarte, tiyak, ikaw ang isa sa mga gustong makasama ng mga babae. Number 2, malinis sa katawan. Kaaya-ayang tignan. Hindi mo naman kailangan maging maputi para maging malinis. Kung hindi ka naman naliligo, proper hygiene pre. Binata ka na eh. Ang mga babae minsan hindi nagsasalita yan. Pero mararamdaman mo naman kung ano ang gusto nilang ipahiwatig. Nabigla nila siya nagtakip ng ilong. So kailangan mo mga katatu na mag-toothbrush. Importante yan. Tsaka maligo araw-araw. Number 3, respeto sa babae. Ito yung pinakamahalagang bagay na iniingatan nating mga lalaki. Na hindi dapat tayo matatakan ng mga babae na tayo ay manyakis. Hindi tayo manyakis. Mahilig lang sa sex. Hindi naman sila cheap yung mga babae para ibigay nila kagad ang sarili nila. Sino ka ba para kuhanin ito? Tiyak mababasted ka kung ganyan kagad ang una mong hangarin sa kanila. Kaya pag good boy ka muna boy. Sabi ko nga, magpakita ka muna sa kanila na mabubuting asal. Para yung sukli, siguradong hindi mo makakalimutan. Hayahay ka na. Konting tiyaga lang, anin mo lang sa dahan-dahan. Number 4, kilalanin mo siyang mabuti. Alamin kung ano-ano paborito niyang mga pagkain, hilig ba siyang gumala, mag-aral, tapos kukwentuhan mo tungkol sa NBA o sa basketball. Sobrang turn off sa kanya yon dahil hindi siya interesado sa ganon. Pero kung babanggitin mo yung pinakamagandang scene sa paborito niyang Korean novela, tiyak maraming ikukwento yun sa'yo. At doon ka na makakapag-start ng conversation. Number 5,
i-comfort mo yung babae. At tuwing nagkakausap at nagkakasama na kayo, tiyak na magsasabi na sa'yo yun na mga konti niyang problema. Pero dapat ikaw, pakinggan mo muna yung babae bago ka bumanat ng magagandang lines. Tapos, sabayan mo ng pag-treat sa kanya. Kahit merienda lang, banana cue, tok neneng, at sa malamig, iyak, lalong gagaan ang pakiramdam niya sa'yo. Hindi mo na namamalayan na napupol na pala siya sa'yo. Tiyaga lang, Dre. Ang babae, pinaghihirapan niya at lalo mong pahalagaan at hindi mo iiwanan. Number 6, gumawa ng gimmick. Kung sa tingin mo, kulang yung pagbili ng roses at paghaharana, pwes gumawa ka ng gimmick. Oo, tama. Gimmick. Di kailangan mahal o sobrang ganda ng gimmick. Basta yung tipong mapapa-impress mo yung mahal mo. Kagaya ng paggamit mo sa mga kaibigan mo bilang tagahawak ng tarpaulin o tagahawak ng balloons o roses o simpleng kasama lang sila sa paghaharana. Medyo risky nga lang ito kapag ka nabasted ka. Ouch! Infinite heartbreak ito, mga katatu. Pero kung ma-execute mo na maayos, sobrang sarap ng reward nito. Number 7, ask her for a date. Gaano ba ka-importante yung date sa nililigawan mo? Ito lang naman na nag-establish ng pagiging malapit ninyo sa isa't isa. Dito din makikita yung tunay na ugali ng mahal mo. Mga ganito klaseng date mo mahahanap kung saan ang kiliti niya sa isang relasyon. Ito lang naman ang nag-i-establish ng pagiging malapit ninyo sa isa't isa. Sa ganitong klaseng date niya sa isang relasyon. Ang tatandaan mo lang sa pakikipag-date, okay lang ang holding hands. Huwag mo lang halikan siya sa unang date ninyo, utang na loob lang. Baka masampal ka nun. Maliban na lang kung siya ang nag-initiate o siya yung umatake sa'yo. Labanan mo na. Pwede kasi yung maging score down or major turn off sa'yo. Kaya easy lang dapat. Number 8, be yourself and be a gentleman. Maging totoo ka lang sa sarili mo. Huwag na huwag mong lolokohin ng mahal mo. Love should always be true and constant. Maging seryoso ka, maging maunawain, at higit sa lahat, maging gentleman sa lahat ng aspeto. Last points yun sa isang babae kapag ka gentleman ka. Pero ewan ko rin kasi nauso yung 50 Shades of Grey. Kung napanood ninyo yun, dapat medyo bad boy ka din kung minsan. Number 9, kaibiganin ang kanyang mga kaibigan. Hindi mo naman kailangan maging sip-sip sa mga kaibigan niya para lamang ilakad ka niya sa kanya. Para lamang ilakad ka nila sa kanya. Ang maging nice sa kanila ay isang magandang attitude. Para mapakita mo sa babaeng mahal mo, kaya mong pagsamahan ang mga kaibigan niya. Number 10, maging magalang. Ang pagiging magalang ay isang malaking puntos para sa iyo. Hindi lang sa mga magulang niya, pati sa mga barkada niya. At pati na rin sa mga taong nakakasalamuhan, lalo na yung mga matatanda. Sa maniwala ka man o hindi, isang lalaki na alam niya ang kanyang responsibilidad at patuloy na inaangat ang kanyang sarili nang walang tinatapakang tao. Yung lalaki may kakayanang sa aspetong pisikal at pinansyal. Ilan lamang ito sa mga simpleng paraan para mapansin ka ng iyong nililigawan na hindi mo na kailangan maging corn o gumastos ng mahal. Kapag ka nagawa mo ang lahat ng ito, ay tiyak na hindi magtatagal ang iyong panliligaw. Agad kanyang sasagutin. So hanggang dito na lang mga katatua. So yan yung 10 paraan para sagutin ka ng nililigawan mo. So bye mga katatu. Bye and peace out. Hi guys, Szechuan. I-invite ko kayo to like Chris Benito YouTube channel. Ayan. YouTube channel ng kaibigan ko. Sigurado marami kayong matutunan. Marami kayong mapupulot na aral. Maraming mga interesting topic na dinidiscuss niya. Mga tips, how to improve your life. At saka syempre, how to improve your personality. Please subscribe Chris Benito YouTube channel. Like and subscribe. Share na rin para matutaya mga Szechuan. Diba? Share.